Ilang buwan na lang bago ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections, tila hati pa rin ang mga mambabatas kung dapat ba itong matuloy o iurong sa ibang taon. May panawagan naman ang Commission on Elections patungkol rito. Alamin sa balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Matapos ang sunod-sunod na pagkaudlot nitong mga nakaraang taon at ngayon nga ay 3 buwan na lang sana barangay at sangguniang kabataan elections na memeligro pang hindi muli ito matuloy dahil sa mga panukalang batas na ipostpone muna ito bunsod ng economic crisis sa bansa at enhancement ng BSKE measures. Nauna nang naghain ng panukalang batas si Senator Cheese Escudero para gawing November 2028 imbis na November 2026 ang BSKE. Ibig sabihin, imbis na 3 o 4 na taon lang ang termino ng barangay at sangguniang kabataan leaders, gagawin na itong 5 taon. Habang nasa 12 panukalang batas naman kaugnay ng postponement ang inihain ng Kongreso. Having the BSKE elections just over a year before the national elections put some unnecessary strain on government resources when, in view of the economic crisis, government can focus on economic recovery instead. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, 90 to 95% na silang handa para gawin ang halalan. Na-print na namin ang lahat ng balota, natapos kami sa ating pong cleansing ng list of voters. Nakapag-procure na po tayo ng mga dapat ma-procure. Umalma rin sa postponement ang iba pang mga mambabatas. Ito ho ay isang delikado na precedent na sinasabi natin na hanggat nandyan ang krisis, ibig sabihin, postpone lang tayo ng postpone. Para naman kay mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, panibagong gastos na naman ito at paglabag-aniya sa karapatang bumoto at mamili ng leader ang gagawing postponement. Saad ni Garcia, nasa tinatayang 8 bilyong piso ang masasayang kung hindi na naman matutuloy sa November 2 ang halalang pambarangay at SK. 19 billion pesos ang kabuang budget dito. Para lang yan sa local election ngayong taon. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. Habang ang natitirang 2 bilyong piso ay para sa training ng mga guro at deployment ng logistics. Hiling ngayon ng komisyon sa Kamara pagdesisyonan sana ng maaga ang resetting ng BSKE sakaling maudlot na naman ito. Ito'y paraan nila hindi masagasaan ang preparasyon para sa national and local elections. Mukha po hindi namin kakayanin na yung lalampas ng second quarter ng 2027. Kasi nga po, crucial sa amin na nakafocus si COMELEC sa 2028 national and local election. Habang nakatakda naman sa 2 linggo ng September 2027 ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2028 national elections. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.